born again. Baptize me, drown away my... Good morning po sa inyong lahat. Panibagong adventure na naman. Manguhuli muna ako ng isda bago pumunta sa aking destination. Malapit lang kasi ang dagat sa kalsada na aking dinaanan. Kaya nagdala na lang ako ng fishing rod para manghuli ng isda. Yun oh, may huli agad tayo. Buti na lang may kumagat agad. Akala ko sobrang laki. Mabigat kasi hilahin. Nako, napaka-cute naman ng isdang to. Maliit siya pero mataba naman. Hagis ulit, hanap tayo ng malaki. Kadalasan sa mga ganitong oras, mayroon talagang nanglalambat. Ay eto na ang hinanap kong good size. Alam ko na agad kung anong isda to. Grabe naman ang lakas niya, parang hindi magpahuli. Pag ganitong spot, mga bugaong talaga ang kadalasang nag-i-strike. Ang taba mo boy, hindi na kita pakakawalan. Eto na lang si maliit ang pakawalan ko. Tawagin mo ang nanay mo. Bye-bye! Nahuli na naman si Mr. Bugaong. Buti na lang di ako na-jero sa lugar na to. Ang sarap talaga ng feelings kapag nakahuli ka ng isda. Lilinisan ko muna para pagdating ko mamaya sa waterfalls ay ready na siya lutuin. Dito ako nagpipishing sa boundary ng Dimiao at Valencia. Ngayon naman ay on the way na ako papuntang Barangay Katugasan. Hinto muna tayo dahil meron ako nakitang mga sign. Ang dami palang mga falls dito sa Dimiao at dito naman ay papunta sa ating destination. Sa wakas, malapit na kami sa aming pupuntahan. Ang ganda naman ng rice field nila. Kailangan pa daw natin maglakad ng 20 minutes papuntang falls. At eto naman ang mga kasamahan ko. Nagdala pa ng ice cream dito sa gubat. Nandito na kami sa Damagan Falls. Amazing falls talaga. Punta naman ako sa Ipo Falls. Grabe, ang ganda rin dito. Kaya maraming nagpupunta sa lugar na to. Mapa-Pilipino man o ibang lahi. Sa wakas ay makapag-relax na rin ako. Medyo may kabigatan kasi ang dala kong backpack. I-explore ko muna kung anong meron sa lugar na to. Maghilamos muna ako. Grabe, kabugnaw sa tubig diri dapita. Oy, mura mag-ibutang ag-ice. Tapos na ako mag-explore doon sa unahan. Ngayon naman ay maghahanda ako ng aking almusal. Ilabas ko na muna ang mga gamit ko para pangluto. Nabili ko lang to sa Shopee, 1,000 mahigit ang kanyang price. Ito nga pala ang isda na nahuli ko kanina. Iprito ko lang to. Magluluto din ako ng corned beef, kaya nag-slice ako ng potato at bombay. Kahit tinamaan ako ng sikat ng araw, di ko pa rin ramdam ang init. Siguro dahil sa mga punong kahoy na nandito lang sa paligid. Tunog lang ng tubig at mga ibon ang naririnig ko. Ako lang kasi ang mag-isa dito. Ang mga kasama ko nandun sa baba sa Damagan Falls. Walang tao ang pupunta dito kapag wet season. Minsan kasi kapag malakas ang buhos ng ulan, babaha talaga yan. Kaya tinimporary close nila. Pasaway talaga ako. Baka pagalitan ako ni Alan Danyi nito. Pero nandito lang naman ako sa gilid ng sapa at sanay na rin ako sa mga ganitong klaseng lugar. Luto na ang isa kong ulam. Ito naman ang corned beef ang lulutuin ko. Meron lang akong napansin sa amoy ng corned beef. Parang may amoy na baka. Bigla na lang dumilim ang paligid. Meron sigurong ulan na paparating kaya kakain na ako. Pero bago yan, ligo muna para presko aking pakiramdam at ganado akong kumain. Ang lamig talaga ng tubig dito sa bukid kaya ang mga tao dito paminsan-minsan lang silang maligo. Joke lang po. Tikman ko na to ang aking mga niluto. Grabe, ang sarap naman ng aking mga pagkain. Nag-i-enjoy talaga ako sa mga ganitong klaseng lugar. Kaya di talaga mawawala sa aking listahan ang mga natural resources na gusto kong puntahan. Ang ganda talaga ng bagsak ng tubig at napakaputi pa. Puntahan ko naman ang aking mga kaibigan dun sa baba. Medyo may kadulasan ang hagdanan, dahan-dahan lang sa pagbaba. Napaka-peaceful naman sa lugar na to. Ngayon naman ay sasakay tayo sa balsa. Ang swerte ko ngayon dahil si Orange ang magdadrive. Dadalhin niya daw tayo doon malapit sa waterfalls. Dahan-dahan niyang hinihila ang lubid para makarating kami doon sa unahan. Ang dami palang isda dito sa ilalim. Pero ang sabi ni Alan, bawal daw hulihin. Ramdam na ni Orange ang pagod kaya pinalitan siya ni Red. Pagkatapos naming sumakay ng balsa, abala naman ang aking mga kasamahan para sa aming tanghalian. Ayaw paawat, tinitira niya na ang kamuti. Puntahan naman natin ang grupo ni Julie. Sinayawan agad tayo ni Six Packs at si Mr. Smile ay busy sa kanyang inihaw. Ang sarap talaga mag-relax dito kasama ang pamilya at barkada. Doon naman sa may sapa nakatambay si Miss Morina at Chinita Girl. Ang cute niya, parang si Ai na malakas kumain. Mura lang ang entrance nila, 20 pesos lang kada tao. At ang cottage naman ay 150. Di na talaga mapipigilan ng ulan. Bubuhos na talaga siya. Rain or shine na to. Pupunta naman kami sa bagsakan ng tubig. Doon kami mag-i-slide. Nabago na yung isip ko, di na lang ako mag-i-slide. Baka mapunit pa ang aking short. Ang saya talaga kapag maraming tao sa lugar na pupuntahan mo. Kahit di kayo magkakilala pero may closeness. Uuwi na kami dahil 1 oras mahigit pa ang bibiyahiin namin. Pero hindi pa dito nagtatapos. Dadaan pa ako sa ilalim ng bato.
Napakalamig talaga ng tubig. Kung di ako aahon, baka sa palayan ako, pupulutin ito. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng video, subscribe nyo naman ako. At huwag nyo rin kalimutan, mag-comment, like, and share. Shout out pala kay John Carl Atropino na taga Tangnan. Maraming salamat po sa inyong panunood.